Akala ng asawa ko, hindi ako aalis. Na kung wala siya, wala akong kwenta. Pero habang masaya siyang nakikipag-inuman ng champagne kasama ang iba, pumirma ako sa isang kontratang nagbago sa lahat. Maligayang pagdating sa channel ng buhay ng tao. Bago tayo magsimula, pakisulat naman sa komento kung saan nyo kami pinapanood. Interesado talaga kaming malaman. Sana'y masiyahan kayo sa pakikinig. Sa kapana-panabik na kuwentong ito, lagi kong ipinagtataka kung paano maaaring mabuhay ang isang tao sa tabi mo nang mahigit 10 taon at hindi ka pa rin tunay na makita. Hindi sa totoong paraan. Matagal nang tumitingin si Paulo sa akin na parang hangin, kaya halos hindi ko na rin ito napapansin. Halos, nagkakilala kami noong 3 taon sa kolehiyo. Siya, yung tipo na masayahin, maingay, at laging sentro ng usapan sa grupo. Laging nagbibigay ng mga toast. Ako naman yung tahimik na babae mula sa unang hanay, na laging unang nakakatapos sa mga pagsusulit at hindi kailanman nagmayabang tungkol dito. Lumapit sa akin si Paulo pagkatapos ng exam sa financial analysis. Bumagsak siya. Ako naman ay nakakuha ng perpektong marka. Sabi niya, na may ngiting nakakatunaw. Turuan mo naman ako. Tinuruan ko siya. Una sa financial analysis. Pagkatapos ay sa lahat na. Nagpakasal kami noong ako'y 26 na. Simple lang ang aming kasal. Isang maliit na hall, mga sariwang bulaklak, at mga magulang mula sa magkabilang panig. Nagbigay si Paulo ng isang magandang talumpati tungkol sa kung paano ako ang kanyang sandalan at inspirasyon. Pumalakpak ang mga bisita. Naniwala ako sa bawat salita. Ang mga unang taon ay totoo. Umupa kami ng isang maliit na apartment sa labas ng syudad. Sabay na naghahanda ng hapunan mula sa kung anong meron sa ref. Nagtatalo tungkol sa politika at tumatawa sa mga walang kwentang TV series. Noon, si Paulo ay isang ordinaryong consultant. At minsan, sa gabi, hinihingi niyang tingnan ko ang kanyang mga report. Tinitingnan ko at halos isinusulat kong muli ang lahat. Pero hindi niya iyon alam o nagkukunwari siyang hindi niya alam. Isa rin yun sa mga posibilidad. Halos sabay kaming pumasok sa consulting firm na Progress. Siya, bilang senior consultant. Ako, bilang financial analyst. Sinabi sa akin ng HR director noon sa interview. Althea, mayroon kang pambihirang kombinasyon, isang analytical na isip at kakayahang makisama sa mga tao. Ang mga espesyalistang tulad mo ay parang ginto. Tinandaan ko, ang mga salitang iyon. Nakatulong ito sa akin sa mga mahihirap na gabi, kung kailan gusto ko nang sumuko. Ang kumpanya ay nakatuon sa financial consulting. Tinutulungan ang mga medium at large size na kumpanya na bumuo ng mga estratehiya, i-optimize ang mga gastusin, at maghanap ng mga oportunidad para lumago. Mahirap ang trabaho. Hindi lang ito nangangailangan ng kaalaman sa numero, kundi pati na rin ng pag-unawa sa mga tao, sa merkado, at sa mga panganib. Ito ang laging gusto ko kapag sa likod ng mga tuyong spreadsheet. Nagsisimula kang makita ang isang buhay na organismo ng isang negosyo, ang mga kahinaan nito, at mga nakatagong potensyal. Mabilis na umangat si Paulo, hindi dahil mas matalino siya kaysa sa iba, kundi dahil marunong siyang magdala ng sarili. Pumapasok siya sa isang meeting room na para bang alam na niya ang resulta. Kumpiyansa siyang magsalita. Ngumingiti sa tamang oras. At naaalala ang mga pangalan ng anak at kaarawan ng mga kliyente. Talento rin iyon, hindi ko itinatanggi. Ngunit ang talento ng isang salesman na walang malakas na analyst sa likod ay parang isang magandang Amerikana sa isang bakanting upuan. At sa likod niya, laging nandoon ako. Ang unang malaking kontrata na nagdala ng malaking pera sa kumpanya ay sa akin, hindi formal. Formal na si Paulo ang pumirma. Mas mataas ang posisyon niya, at siya ang nanguna sa negosasyon. Ngunit ang analytical na bahagi, yung mismong dahilan, kung bakit pumayag ang kliyente, na makipagtulungan, 80 pahina ng financial model, 3 senaryo ng pag-unlad, detalyadong pagsusuri sa mga panganib.
3 linggo akong nagtrabaho para doon. Halos hindi umuuwi mula sa opisina. Naaalala ko pa. Isang Biyernes ng gabi. Inimprenta ko ang huling pahina. Inilagay ang lahat sa isang folder. At ipinatong sa mesa ni Paulo. Mabilis niya itong tiningnan, tumango, at sinabing, "Hindi masama. Aayusin ko lang ng kaunti." Nakita ko kalaunan ang bersyon na ipinadala niya sa kliyente. Pinalitan niya ang font sa title page at idinagdag ang kanyang pangalan. Noong mga panahong iyon, iniisip ko pa na bahagi lang ito ng trabaho, na sa isang pamilya. Ganoon talaga. Isang tao ang nasa harap, habang ang isa naman ay sumusuporta sa likod. Na darating din ang panahon na magiging pantay ang lahat. Napaka-inosente ko pala. Ang pangalawang kontrata ay dumating pagkatapos ng 1.5 taon. Isang malaking construction company ang naghahanap ng mga consultant para sa restructuring ng kanilang utang. Isang seryosong gawain at malaki ang panganib kung magkakamali. Ang project head mula sa aming panig, si Paulo. Ang analyst, ako. 4 na buwan kaming nagtrabaho. Personal kong kinausap ang kanilang finance director. Pinag-aralan ang kanilang mga internal na dokumento at binuo ang restructuring model mula sa simula. Naaalala ko pa. Ang kanilang finance director, isang matandang pagod na lalaki na nagngangalang Ginoong Ocampo, ay minsang nagsabi sa akin, "Althea, kung mayroon lang akong analyst na tulad mo sa aking team, makakatulog ako ng mahimbing." Ngumiti lang ako at hindi sumagot, pero isinulat ko ang mga salitang iyon sa aking work notebook para lang hindi makalimutan. Sa final presentation para sa board of directors ng kliyente, nandoon ako sa kwarto kasama si Paulo at 3 pang kasamahan. Si Paulo ang nagpresent. Mahusay siyang magsalita. Hindi ko maikakaila. Ngunit nang magsimulang magtanong ang mga kliyente ng mga teknikal na katanungan tungkol sa model, medyo natigilan siya. Doon, tahimik kong ibinubulong sa kanya ang mga sagot. Nag-aabot ng mga sulat o nagsasalita ng pabulong sa mga sandaling humihinto siya. Sa labas, mukha itong isang mahusay na teamwork. Sa loob, iba ang nararamdaman ko. Pero hindi ko pa binibigyan ng pangalan ang pakiramdam na iyon. Pagkatapos ng proyektong iyon, na-promote si Paulo bilang partner. Sa selebrasyon sa isang restaurant, nagbigay siya ng magandang toast tungkol sa team, sa tiwala, at sa kung paanong ang tagumpay ay laging bunga ng sama-samang pagsisikap. Binanggit niya ang 2 kasamahan sa pangalan. Ako, hindi niya man lang binanggit. Nakaupo ako sa tabi niya, suot ang asul na bestida na hiniling niyang isuot ko, at dahan-dahang umiinom ng champagne. Nang maging partner si Paulo, nagbago siya. Hindi agad-agad. Unti-unti. Nagsimula siyang umuwi ng mas gabi. Mas madalang na magtanong kung kumusta ang araw ko. At kalaunan, tuluyan ng tumigil. Sa trabaho, naging kakaiba ang aming relasyon. Sa harap ng mga kasamahan, magalang siya at mabait pa nga. Sa mga meeting room, propesyonal at kontrolado. Ngunit kapag kaming dalawa na lang ang magkasama sa kanyang opisina, sa hallway pagkatapos ng meeting, sa elevator nagiging iba siya. Hindi bastos, hindi, kundi parang wala lang doon. Titingin sa kanyang telepono, sasagot ng maikli, at laging nagmamadali. Ang mga corporate party ay naging isang uri ng pagdurusa. 2 beses sa isang taon ginaganap ito ng kumpanya, tuwing Pasko at sa tag-araw sa isang resort. Namumukadkad siya sa gitna ng maraming tao, nagbibiro, nagbibigay ng mga toast, at madaling lumipat mula sa isang grupo, patungo sa isa pa. Ako naman, nananatili sa kanyang tabi, tulad ng inaasahan, sa asawa ng isang partner, isang beses. Ito ay isang summer outing. Nag-arkila kami ng isang resort sa Batangas, na may malaking veranda at isang maliit na lawa. Lumapit sa amin ang 2 bagong kliyente. Nakaka-introduce pa lang sa circle ng mga partner. Isa sa kanila, isang kagalang-galang na lalaki na nakasuot ng linen na jacket, ay inilahad ang kamay kay Paulo at nagtanong, habang tumatango sa direksyon ko, "At ito ba ang iyong asawa?" Inakbayan ako ni Paulo.
mahigpit, na parang pag-aari. At sinabi ng may ngiti, "Ito si Althea, ang aking tapat na kasambahay." At tumawa siya. Tumawa rin ang kliyente. Ngumiti rin ako, dahil natutunan ko ng ngumiti sa mga ganoong sandali kapag may kumikirot sa loob mo at biglang tumatahimik ang lahat. Pagkatapos noon, matagal akong nakatayo mag-isa sa tabi ng lawa, nakatingin sa tubig at nag-iisip. Sinadya ba niyang sabihin iyon? O iyon ba talaga ang tingin niya sa akin? Sinasalamin ng tubig ang langit, sa dapit hapon, sa isang lugar sa likod ng mga puno. Naririnig ko ang tawanan ng mga kasamahan, ang amoy ng inihaw, at bagong tabas na damo. Hindi ko nahanap ang sagot, ngunit may nagbago sa akin noong gabing iyon. Hindi ko agad nalaman ang tungkol sa kabit. Noong una, may mga maliliit na bagay na ipinapaliwanag ko sa sarili ko. Bilang pagod, trabaho, edad kahit ano. Wag lang isipin ang pinakahalata. Bagong pabango na hindi naman niya dati ginagamit. Telepono na laging nakataob. Mga late na meeting na ipinapaalam niya sa pamamagitan ng maikling mensahe sa chat. Walang detalye at walang babala. Malilate ako. Wag mo na akong hintayin. Malamang bapadamini, ay mula ako, wagan apadamini. Ganoon lang. Walang paliwanag. Hindi ako nag-eskandalo, hindi dahil sa takot, kundi dahil naiintindihan ko na walang mababago ang isang eksena. Kung nagpa siya ang isang tao na umalis, hindi siya maibabalik ng sigaw. Kung nagsisinungaling ang isang tao, hindi siya mapipigilan ng luha. Kilalang kilala ko si Paulo. Ang kanyang kakayahang makalusot sa anumang sitwasyon. Ang kanyang abilidad na gawing isang argumento tungkol sa kung sino ang may kasalanan ang anumang usapan. Ang paggawa ng eksena ay nangangahulugang talo ka na bago pa man magsimula. Ang pangalang Bea ay una kong nakita nang hindi sinasadya noong Nobyembre, nang maiwan ni Paulo ang kanyang telepono sa mesa, sa kusina, at pumasok sa banyo. Hindi ko intensyong tingnan. Naglalakad lang ako, at umilaw ang telepono dahil sa isang papasok na mensahe. Sa screen, nakasulat, "Bea, miss na kita. Kailan tayo magkikita?" At isang maliit na puso. Nakatayo ako sa harap ng teleponong iyon, sapat na para basahin ang ilang salitang iyon. Pagkatapos, pumunta ako sa kwarto, humiga, at tumitig sa kisame. Lumabas si Paulo mula sa banyo. Kinuha ang telepono, at may isinulat bilang sagot. Narinig ko siyang nagtatype. Nakatayo sa hallway, at pagkatapos ay humiga sa tabi ko. Ilang minuto lang, tulog na siya. Hindi ako nakatulog hanggang umaga. Si Bea Cornejo ay nagtatrabaho bilang isang marketer sa isang ahensya na umuupa ng opisina sa parehong business center namin, isang palapag sa ibaba. Nakita ko na siya ng ilang beses sa elevator. Bata, mga 28, na may partikular na uri ng kagandahan na madaling mapagkamalang kumpiyansa. Lagi siyang ngumingiti sa mga tao sa elevator. Malapad, kahit walang dahilan. Naaalala ko na minsan kong naisip, napakabukas palad na babae. Iyon ay bago pa ang Nobyembre. Pagkatapos ng Nobyembre, nagsimula kong mapansin na aksidente silang nagkakasalubong sa coffee machine sa ground floor. Nasa mga corporate event kung saan minsan ay iniimbitahan ang mga partner mula sa mga kaalyadong kumpanya. Laging napupunta si Paulo sa kanyang panig ng hall, na ang mood niya pagkatapos ng mga gabing iyon ay magaan, at halos parang binata, isang bagay na matagal nang hindi nangyayari sa bahay. Hindi ako umiyak, nag-isip ako. Noong Nobyembre na iyon, binuksan ko sa aking personal na laptop ang isang bagong folder. Pinangalanan ko itong mga dokumento sa trabaho. Sa loob, gumawa ako ng istruktura ayon sa taon, proyekto, at kliyente. At sinimulan kong ilipat doon ang lahat ng bagay na maaaring magpatunay sa isang simpleng katotohanan. Ang tunay na trabaho sa mga proyektong iyon ay sa akin. Mga draft ng mga analytical report na may pirma ko at petsa ng pagkakagawa. Mga email exchange sa mga kliyente. Yung mga direktang pinapadala ko kapag wala si Paolo o kapag nangangailangan ng teknikal na kasagutan na ako lang ang makakapagbigay. Mga spreadsheet
na may history ng mga pagbabago. Sa Excel, makikita kung sino at kailan nag-edit ng isang file. Kung alam mo, kung saan titingnan, mga internal na email, kung saan ang mga kasamahan ay sa akin lumalapit para sa mga partikular na tanong tungkol sa proyekto, hindi kay Paulo. Mga sulat mula sa mga kliyente. Althea, pakilinaw po. At Althea, salamat sa mabilis na pagtugon. Hindi ito paghihiganti. Sinasabi ko ito ng tapat, walang palamuti. Ito ay isang bagay na iba. Mas malamig at mas matanda. Ito ay ang pag-unawa na balang araw. Kakailanganin kong patunayan ang isang bagay na totoo na. At gusto kong maging handa. Sa gabi, kapag umaalis si Paulo para sa kanyang mga meeting, uupo ako sa mesa sa kusina. Magtitimpla ng kape. Karaniwan ay matapang. At sistematikong magtatrabaho. Inaayos ko ang mga dokumento sa mga folder, tinitingnan ang mga petsa, at gumagawa ng mga kopya. Maagang dumidilim sa labas, ang mga bintana ng kapitbahay ay nagliliwanag ng dilaw, at minsan ay naaamoy ko ang hapunan ng iba mula sa ibaba. Tahimik at nakatuon akong nagtatrabaho. Tulad ng isang taong may layunin ngunit hindi nagmamadali. Ang ikatlong malaking kontrata sa isang manufacturing holding ay isinara namin noong sumunod na taon. Ito ang pinakamahirap sa lahat. 6 na buwan ng trabaho, isang malaking volume ng data, at ilang round ng negosasyon. Mas maraming oras ang ginugol ko sa proyektong ito kaysa sa anupaman. Ang finance director ng holding, isang babae na mga 50 anyos, na nagngangalang Ginang Castro, ay istrikto at tumpak magtrabaho. Hindi niya gusto ang malalabong pahayag at agad na nararamdaman kapag hindi tugma ang mga numero. Magalang siyang nakikipag-usap kay Paulo, ngunit lahat ng mahahalagang tanong ay sa akin niya itinatapon. Isang beses, pagkatapos ng isang mahabang meeting, pinigilan niya ako sa hallway at sinabi ng tahimik, "Althea, naiintindihan mo ba na ikaw ang bumubuhat sa buong proyektong ito?" Sumagot ako, "Ginagawa ko lang po ang trabaho ko." Tumingin siya sa akin na may ekspresyon na para bang may gusto siyang sabihin na mas malalim, ngunit hindi pa tamang panahon. At tumango siya. Ang kontratang iyon ay nagdala sa kumpanya, ayon sa aking mga kalkulasyon, ng halos 12% ng taunang kita. Sa taunang pagpupulong ng mga partner, nakatanggap si Paulo ng pasasalamat mula sa board of directors at isang bonus. Sa minutes of the meeting, ang pangalan ko ay nakalista sa team ng proyekto. Pangatlo, pagkatapos ng 2 kasamahan na namamahala sa legal na aspeto, itinabi ko ang minutes na iyon, ang aking mga draft, ang mga email exchange kay Ginang Castro, at ang mga internal na sulat kung saan ako, hindi si Paulo, ang tinatanong ng kliyente. Ang folder ay lumalaki ng tahimik, sistematiko, walang pagmamadali. Tulad ng isang buhay na bagay na nag-iipon ng lakas sa dilim. Sa panahong iyon, si Paulo at ako ay umiiral sa iisang apartment tulad ng 2 magkahiwalay na ruta sa iisang lungsod. Nagkakasalubong minsan, ngunit magkaiba ang patutunguhan. Isang gabi noong Marso, napagtanto ko na puno na ang folder ng mga dokumento, hindi sa literal na kahulugan, na wala nang mailalagay, kundi sapat na ang materyal. Binuksan ko ito, tiningnan ang listahan ng mga file mula sa itaas hanggang sa ibaba, at napagtanto ko, narito ang 4 na taon ng trabaho. Narito ang katotohanan, at balang araw, kakailanganin ang katotohanan ito. Isinara ko ang laptop, inubos ang malamig na kape, at natulog. Sa labas, umuulan ng malakas, yung tipong nagiging baha. Kinaumagahan, hindi umuwi si Paulo noong gabing iyon. Nagpadala siya ng mensahe sa kalaliman ng gabi. Nasa mga kasama ako. Wag mo na akong hintayin. Binasa ko ito at sumagot. Okay. Isa rin iyong sagot. Mahaba ang tag-ulan. Malamig. Dahil sa walang tigil na bagyo. Naka-jacket pa ako papuntang trabaho hanggang kalagitnaan ng Setyembre. At tuwing umaga sa elevator, nakikita ko ang aking refleksyon sa salamin ng pinto. Maayos, kalmado. Sa labas,
Ganoon ang hitsura ko. Sa loob, may ibang trabahong nagaganap, hindi nakikita, sistematiko, at walang pahinga. Sa panahong iyon, tuluyan nang nagkaroon si Paolo ng sariling buhay sa loob ng aming iisang bubong. Mayroon na siyang sariling routine. Almusal habang naglalakad. Minsan ay walang almusal. Isang mabilis na bay sa pinto. At isang mahabang pagkawala. Hanggang hating gabi. Minsan, hindi na siya umuuwi. At hindi na ako naghihintay ng paliwanag. Natagalan sa meeting. Diretso na ako mula sa site. Birthday ni Kevin. Nagbabago ang mga dahilan. Ang diwa ay nananatiling pareho. Naririnig ko sa mga salitang iyon hindi na kasinungalingan, kundi pagod sa pangangailangang magsinungaling. Para bang siya mismo ay pagod na sa palabas na ito. Ngunit hindi niya alam kung paano ito ititigil. Sa trabaho, pinapanatili namin ang distansya. Hindi halata. Walang malamig na tinginan. Sa kabilang panig ng meeting table, walang sadyang pananahimik sa mga hallway. Bawat isa ay may sariling opisina, sariling gawain, sariling grupo. Kung kailangang pag-usapan ng isang proyekto, nag-uusap kami ng maikli at direkta tulad ng mga kasamahan. Mga kasamahan na dati mag-asawa at hindi pa naisa sa papel ang paghihiwalay. Marami akong proyekto noon. Ang head ng isa sa kanila, si Ginoong Andres. Noong una ay laging tumatawag sa general number ng kumpanya. Ngunit pagkaraan ng ilang linggo, ay nagsimulang tumawag ng direkta sa akin. At di nagtagal, lahat ng mahahalagang usapan tungkol sa proyekto ay sa akin na dumadaan. Alam ito ni Paulo at nagkibit-balikat lang. Mas mabuti, mas kaunting trabaho. Ganoon niya iyon nakikita. Sa isa pang proyekto, sa isang medical equipment manufacturer, pinigilan ako ng finance director na si Esteban. Pagkatapos ng meeting, at sinabing ang mga rekomendasyon ko sa working capital, ay nagbigay na ng resulta sa unang quarter. Pinasalamatan ko siya, at idinagdag ang kanyang email sa folder. Ang folder noon, ay mayroon ng ilang subsections. Gumawa ako ng sarili kong sistema. Una ayon sa kliyente. Sa loob ay ayon sa petsa. At isang hiwalay na section para sa mga internal na email kung saan makikita kung sino talaga ang namamahala sa nilalaman ng trabaho. Walang nakakaalam tungkol sa folder na ito. Hindi ang mga kaibigan ko, hindi ang mga kasamahan, at lalong hindi si Paulo. Ito ang aking personal na archive. Kalmado, napatunayan, at tahimik hanggang sa tamang panahon. Noong tag-araw, nagkaroon ng isang pag-uusap na matagal kong inalala. Natagalan kami ng kasamahan kong si Katrina. Pagkatapos ng isang internal na meeting, siya ang namamahala sa legal na aspeto ng aming mga kontrata at isa sa iilang tao sa kumpanya na tunay kong nakakausap, hindi lang dahil sa posisyon. Nagkakape kami sa bakanting meeting room. At biglang sinabi ni Katrina, "Walang pasakalye, Althea. Naiintindihan mo ba na ang proyekto sa holding ay nakasalalay sa'yo?" Nakita ko lahat ng email exchange. At nagtaka ako kung bakit si Paulo ang pumirma sa mga huling dokumento. Natahimik ako sandali. Pagkatapos ay sumagot, "Kat, maraming bagay sa buhay na ganyan ang takbo." Tiningnan niya ako ng mabuti at sinabi, "Masyado kang matalino para pagtiisan yan habang buhay." Wala akong isinagot. Ngunit matagal kong pinag-isipan ang mga salitang iyon. Sa MRT, sa bahay, habang nagbabalat ng patatas sa kusina. Masyado kang matalino para pagtiisan habang buhay. Oo, siguro. Noong taglagas, nagdala si Paulo ng bagong kliyente sa opisina. Isang malaking retail chain na gustong mag-restructure ng ilang subsidiary. Potensyal na ito, ang pinakamalaking kontrata sa kasaysayan ng kumpanya. Sa unang meeting pa lang, malinaw na napakahirap ng gawain, magulong corporate structure, maraming jurisdiction, at mga utang sa iba't ibang antas. Tiningnan ng CEO ng chain, si Ginoong De Leon, ang mga materyales na inihanda ko para sa meeting. At sinabi ng direkta, "Paolo, gusto kong si Althea ang maging pinuno ng analytical team. Kailangan ko ng taong nakakaintindi sa ginagawa niya, hindi lang magaling magsalita, medyo tumahimik sa kwarto,
Ngumiti si Paulo ng kanyang pinakamagandang ngiti at sumagot. Siyempre, si Althea ang pangunahing espesyalista. Sa aming team, sa bahay noong gabing iyon, tahimik siya hanggang hapunan. At habang inilalagay ko ang mga plato sa mesa, sinabi niya nang hindi tumitingin sa akin, itong si Ginoong De Leon, kakaiba talaga, mahilig magbigay ng papuri sa mga gumagawa. Akala niya, nakakamotivate yun. Sa salitang gumagawa, nandoon na ang lahat, ang panunumbat at ang sagot sa tanong na hindi ko binitiwan. Inilagay ko ang plato sa harap niya, umupo sa tapat, at hindi sumagot. Kinuha niya ang tinidor, at hindi na binalikan ang usapan. Tahimik kaming kumain. Bawat isa ay may hawak na telepono, at naghiwalay sa magkaibang kwarto. 7 buwan ang ginugol ko sa proyektong ito. 7 buwan ang araw-araw na trabaho. Minsan hanggang 10:00 ng gabi. Minsan tuwing Sabado. Minsan may mga phone call sa iba't ibang time zone. Binuo kong muli ang financial structure ng grupo hanggang sa pinakamaliit na detalye. Nag-alok ng 3 opsyon para sa restructuring na may kumpletong kalkulasyon ng mga panganib at kahihinatnan para sa bawat isa. At para sa final presentation, mayroon akong dokumento na may 112 na pahina. At bawat isa roon ay gawa ko. Sa huling meeting bago pirmahan ang kontrata, sinabi ni Ginoong De Leon, Althea, 30 taon na ako sa negosyo. Marami na akong nakitang magagandang presentasyon. Ang sa iyo ang unang kong binasa. Nang 2 beses. Nakaupo si Paulo sa tabi niya. At tumatango. Sa minutes of the meeting, na-check ko kalaunan. Nakalagay, Project Head. Idinagdag ko ang minutes sa folder. Kasama ang lahat ng 112 na pahina ng huling dokumento. Na may history ng mga bersyon. Kung saan makikita na bawat isa sa 3 draft ay ginawa mula sa aking account. Sa pagtatapos ng taong iyon, nakuha ni Paulo ang status na senior partner. Nag-organisa ang kumpanya ng isang formal na hapunan sa isang magandang restaurant. Nakaupo ako sa tabi niya, suot ang isang dark green na bestida, kumakain ng isda, ngumingiti sa mga tamang tao, at nakikinig habang ikinukwento ni Paulo ang kanyang mga tagumpay. Naalala niya ako isang beses, noong ang managing partner, si Ginoong Fernandez ang nagbigay ng toast. Itinaas niya ang kanyang baso at sinabi ng may malapad na ngiti. At syempre, para kay Althea, ang ating tapat na suporta, ang pangalan pa lang. Nangangako na. Nagtawanan ang lahat. Tumawa rin si Paulo. Mas malakas kaysa sa iba. Tulad ng tawa ng mga taong partikular na natutuwa sa biro ng iba. Hindi si Ginoong Fernandez ang unang nagsabi niyan. Ang wordplay na iyon ay tila gustong-gusto ng mga tao sa kanilang circle. Althea tapat, tapat na asawa, tapat na suporta, tapat na tao sa kanyang lugar. Tila walang sino man sa kanila ang nag-isip na ang tapat ay nangangahulugan din ng katotohanan. Itinaas ng lahat ang kanilang baso. Itinaas ko rin ang sa akin. Tahimik akong umuwi. Nakatingin sa bintana ng taxi sa gabi ng syudad. Sa mga ilaw ng billboard, sa mga taong may dalang mga shopping bag. Natutulog si Paulo sa tabi ko. Nakasandal ang ulo. Naisip ko, gaano pa katagal? Hindi sa diwa na hanggang kailan ko ito matitiis. Matagal na akong lumampas sa edad. Kung kailan itatanong mo iyon ng may drama. Sa halip, gaano pa karaming oras ang kailangan ko para maging handa? Dumating ang sagot ng kusa. Kalmado at malinaw. Malapit na. Tahimik na lumipas ang taglamig. Mas madalas nang natutulog si Paulo sa labas. Hindi na 2 o 3 beses sa isang buwan. Kundi halos linggo-linggo. IMC, si Bea, sa pagkakaalam ko, ay hindi na isang sikreto kahit sa kanyang malalapit na kaibigan. Sa isang corporate event, nakakuha ako ng ilang mabilis na sulyap. Yung mga espesyal na tingin ng mga taong may alam. At hindi sigurado kung alam mo rin ba. Nagkunwari akong hindi ko napansin. Kumuha ako ng tubig. Nakipag-usap sa accountant na si Ginang Teresa tungkol sa kanyang mga apo. At ginugol ang natitirang gabi sa isang napakakalmadong estado.
Minsan ay tinatanong ako ng mga kasamahan, kaibigan, kakilala, kumusta ka? Sumasagot ako, okay lang, maraming trabaho, lahat ay maayos. At iyon ay totoo. Talagang okay lang ako. Hindi dahil sa sumuko na ako, kundi dahil mayroon akong plano. Hindi nakasulat sa papel, hindi detalyado. Ngunit nabubuhay sa loob ko ng matatag, tulad ng isang matibay na pundasyon sa ilalim ng isang lumang bahay. Noong Pebrero, natapos ko ang isa pang maliit na proyekto. Isang pagsusuri sa investment attractiveness ng isang regional enterprise. Nasiyahan ang kliyente, nasunod ang mga deadline, at tumpak ang resulta. Pagkatapos isumite ang huling report, personal na tumawag ang head ng enterprise at sinabing, Althea, gusto naming ipagpatuloy ang trabaho, pero direkta na sa iyo. Paano natin ito pinakamahusay na maisasaayos? Sumagot ako na pag-iisipan ko, at ibinaba ang telepono. Pagkatapos ay matagal akong nakaupo sa aking desk, nakatingin sa maulap na kalangitan ng Pebrero, sa mga basang kalsada, at sa madilim na paligid. Nag-iisip tungkol sa kung paanong ang mga tawag na tulad nito ay hindi aksidente, na ang reputasyon ay isang bagay na itinatayo sa loob ng maraming taon, at pag-aari mo lamang na may mga taong matagal nang nakikita. Ang trabaho ko hindi ang sa kanya, kundi ang sa akin. At marahil, panahon na para hayaan ng mga taong ito na makatrabaho ako ng direkta. Sa mga araw na iyon, una kong narinig ang pangalan ni David Reyes. Hindi personal, kundi sa mga usapang pangnegosyo. Ang kanyang kumpanya ay maliit, ngunit mabilis na lumalago. Nag-specialize sa parehong merkado ng consulting. At sa loob ng 3 taon, ay nakagawa ng isang seryosong reputasyon. Sabi-sabi, si Reyes ay marunong maghanap ng mga tao. Hindi yung mga magaling lang sa presentasyon, kundi yung mga tunay na gumagawa ng trabaho. Ito ang ikinuwento sa akin ni Katrina. Parang kaswal lang, habang nagkakape kami, tulad ng pagbabahagi ng mga balita sa propesyonal na mundo. Tinandaan ko iyon, inilagay sa parehong baul ng alaala, kung saan ko itinatago ang lahat ng mahahalaga. Nagdala ang Marso ng mas mainit na panahon, at mga bagong business trip para kay Paulo. Umaalis siya ng 3 hanggang 4 na araw. Bumabalik na masigla, at halos mabait. Ganoon ang mga tao. Kapag mayroon silang lugar, kung saan sila masaya, hindi ako nagtatanong. Naglilinis ako ng apartment, nagdidilig ng mga halaman sa bintana, nagluluto ng pagkain na minsan niyang kinakain, minsan hindi. Isang gabi, habang inaayos ko ang mga resibo, nakita ko ang isang bill mula sa isang restaurant. Madalas gamitin ni Paulo ang aming joint card nang hindi nag-iisip. Ang restaurant ay nasa labas ng lungsod. Ang bill ay para sa 2 tao. Ang petsa ay noong araw na sinabi ni Paulo na pupunta siya sa isang industry conference. Nakalista sa bill ang 2 baso ng champagne, mga talaba, isda at dessert. Inilagay ko ang resibo sa mesa. Tiningnan ito sandali. At itinago sa isang folder isang iba na. Hindi para sa trabaho. Para lang sa sakali. Abala ang Abril. Tinatapos ko ang isang malaking analytical report para sa isa sa mga matagal ng kliyente ng kumpanya, isang manufacturing conglomerate na katrabaho ko na mula pa noong unang taon ko. Sa mga taong iyon, ang kanilang finance director, si Ginang Marina, ay hindi na lang isang kontak sa trabaho, kundi isang taong pinagkakatiwalaan ko sa propesyonal na aspeto. Direkta kaming nag-uusap, walang mga formalidad, at lagi niyang sinasabi ang kanyang iniisip. Sa kalagitnaan ng Abril, habang pinag-uusapan namin sa telepono ang mga huling pag-edit sa report, bigla siyang nagsabi, Althea, narinig ko na may mga pagbabago raw na magaganap sa progress. Alam mo ba yun? Sumagot ako na hindi. Well, tsismis pa lang naman, sabi ni Ginang Marina, pero gusto kong malaman mo. Kung sakaling isasaalang-alang mo ang ibang mga opsyon, gusto naming manatili sa iyo. Kahit saan ka man. Pinasalamatan ko siya. Ibinaba ko ang telepono, at tahimik na umupo sa aking desk, kahit saan ka man. 3 salita. Ngunit tila iyon ang nagbigay sa akin ng huling kumpirmasyon, yung hindi nagmumula sa katapangan,
kundi sa malinaw na pag-unawa. Hindi ka nag-iisa. Ang trabaho mo ay totoo. Nakikita ito ng mga tao, at handa silang sumunod sa iyo, hindi sa magandang pangalan sa itaas ng pinto. Ang folder noon ay naglalaman na ng mga materyales para sa 7 malalaking proyekto, 24 na kliyente, at ilang daang pahina ng mga email. Binubuksan ko ito minsan sa 2 linggo, para lang masigurado na lahat ay nasa lugar. Ito ay isang kakaibang pakiramdam, isang kapayapaan, na isinilang mula sa kaayusan. Tulad ng pakiramdam kapag lahat ng dokumento ay nasa tamang folder, lahat ng bayarin ay nabayaran, at lahat ng gawain para sa araw na iyon ay tapos na. Handa na ako. Halos. Kailangan ko na lang hintayin ang tamang sandali. At isang gabi ng Mayo, nang sa wakas ay tunay na madilim at mainit sa labas at may amoy ng sampaguita, tumunog ang aking telepono mula sa isang hindi kilalang numero. Hinayaan ko itong mag-ring ng 3 beses, hindi dahil nag-aalangan ako, kundi dahil sa ugali, na huwag agad sagutin ang mga hindi kilalang tawag. Sa ika-4 na ring, sumagot ako. Althea po. Ang boses ay kalmado, mahinahon, walang mapilit na tono, nakaraniwan sa mga nagbebenta. Si David Reyes ito. Sana hindi pa masyadong gabi para tumawag. Mag-aalas 9 pa lang ng gabi, maliwanag pa sa labas. Mayo, mahahabang araw. Nakatayo ako sa kusina, hawak ang isang kutsilyo para sa gulay, at nakatingin sa hindi pa natatapos na karot sa sangkalan. Hindi pa po, sagot ko. Maikli lang ito, sabi niya. Matagal na naming sinusubaybayan ang iyong trabaho. Hindi ang trabaho ng iyong asawa, kundi ang sa iyo. Tinutukoy ko ang mga proyekto sa holding, sa retail chain, sa medical equipment. Nakikita namin kung kaninong mga resulta iyon. At inaalok ka namin ng posisyon bilang director ng analytical department sa aming kumpanya. 3 segundo ng katahimikan. Siguro 4. Kailan po ako kailangang magsimula? Tanong ko. Tila natahimik sandali si Reyes. Napakaikli, tulad ng isang taong inaasahan ng ibang tanong. Gusto sana naming pag-usapan ang mga detalye sa isang meeting, sagot niya. Ngunit kung sa prinsipyo ay positibo ang iyong sagot, handa kaming maghintay sa iyong pinakakomportableng petsa. Positibo ang sagot ko. Sabi ko. Nagkasundo kaming magkita pagkatapos ng 2 araw. Hindi dumating si Paulo noong gabing iyon. Isang mensahe bandang alas 9:30. Gagabihin ako. Huwag mo na akong hintayin. Hindi ako naghintay. Kumain akong mag-isa. Nilinis ang mesa. Nanood ng kalahating oras ng isang kalmadong palabas tungkol sa kalikasan. At natulog. Nakatulog ako ng mahimbing. Mas mahimbing kaysa sa mga nakaraang buwan. Ang meeting namin ni Reyes ay ginanap sa isang maliit na cafe, malapit sa kanyang opisina. Ako ang pumili ng lugar. Ayokong pumunta sa kanyang kumpanya bago kami mag-usap. Siya ay isang lalaki na mga 40 anyos, mahinahon, na may ugaling makinig ng mabuti at hindi sumasabat. Isa siya sa mga taong kakaunti, pero tiyak ang mga tanong. Nag-usap kami ng halos 2 oras. Nang matapos ang usapan at nagpapaalam na kami sa labas, sinabi ni Reyes, Althea, sabi niya habang paalis na kami. Gusto kong malaman mo ang isang bagay. Kinukuha ka namin hindi dahil asawa ka ng isang partner sa Progress. Kinukuha ka namin dahil sa mga nakaraang taon, ikaw ang gumawa ng tunay na trabaho. Hindi lang nakapangalan sa iyo. Sumagot ako. Naiintindihan ko po. Kaya po ako pumunta. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy akong magtrabaho sa Progress. Tulad ng dati, pumapasok sa tamang oras. Ginagawa ang aking gawain, sumasagot sa mga email. Sa labas, walang nagbago. Sa loob, may tahimik na at tumpak na trabahong nagaganap. Pinag-iisipan ko kung paano gagawin ang paglipat ng tama. Hindi sa paraang pambabae sa masamang kahulugan. Walang pagdadabog ng pinto at away. Sa propesyonal na paraan, malinis. Tumawag ako sa isang abogado. Hindi corporate, kundi personal.
na inirekomenda sa akin ni Katrina kalahating taon na ang nakalipas. Ang pangalan niya ay Attorney Velasco. Espesyalista siya sa mga labor dispute at intellectual property. Nagkita na kami minsan. Ipinakita ko sa kanya ang bahagi ng aking folder at ipinaliwanag ang sitwasyon. Noon, sinabi niya, "Althea, napakatibay ng iyong ebidensya. Ngunit mahalaga kung paano at kailan mo ito ilalabas." Ngayon, tinawagan ko siya at sinabi, "Panahon na." Nagkita kami kinabukasan. Pinag-aralan ni Attorney Velasco ang lahat ng dinala ko. Hindi na mabilis tulad ng dati, kundi maingat, na may mga tanong. Pagkatapos ay natahimik siya, tinatapik ang kanyang ballpen sa mesa, at sinabing, "Maganda ang paghahanda nito. Napakaganda. Naiintindihan mo ba na ang mga dokumentong ito ay maaaring gamitin sa korte kung kinakailangan?" "Naiintindihan ko." Sagot ko, "Kaya ko po ito binuo." "Kung gayon, magtrabaho na tayo," sabi niya. Bumuo kami ng 2 dokumento. Ang unang ay isang standard na resignation letter. Ang pangalawa ay isang analytical brief, legal na binuo, na may listahan ng mga proyekto, petsa, at mga link sa mga partikular na file at email na nagpapatunay ng aking pagkamay-akda sa mga pangunahing gawa. Ang pangalawang dokumento ay binuo sa paraang hindi ito maaaring balewalain o pasinungalingan. Sinabi ni Attorney Velasco na sa anumang kaso ng intellectual property, ang dokumentong ito ang magiging panimulang punto. Pinili ko ang petsa ng aking pag-alis. Nang may dahilan, gusto ni Reyes na magsimula ako sa loob ng 1 buwan, ang standard na 31-day notice. Ngunit alam ko na sa loob ng 1 buwan, matatapos ang isang malaking tender cycle ng progress. At ngayon, sa mga linggong ito, 3 sa aking mga pangunahing kliyente ay nasa punto kung saan kailangan nilang i-renew ang kanilang mga kontrata para sa susunod na taon o maghanap ng bagong provider. Hindi ko plano na pilitin sila. Hindi iyon magiging patas. Ngunit plano kong kausapin ang bawat isa sa kanila ng personal bago ako magsumite ng aking resignation, ipaliwanag ang sitwasyon, at bigyan sila ng karapatang pumili. Kinausap ko ang bawat isa sa 3 pangunahing kliyente ng personal, hindi para mang-agaw, kundi para ipaliwanag ang sitwasyon at bigyan sila ng pagpipilian. Pinakinggan ako ni Ginang Marina. Uminom ng kape at sinabi, "Althea, nakikipagtrabaho ako sa iyo. Hindi sa progress. Sa iyo. Sabihin mo sa akin kung saan ipapadala ang request para sa bagong kontrata." Nagtanong lang si Ginoong De Leon kung kailan ako opisyal na magsisimula sa bagong trabaho at nangakong makikipag-ugnayan ang kanyang mga abogado sa loob ng 1 linggo. Si Ginoong Andres naman ay matagal na natahimik. Pagkatapos ay sinabi ng medyo naguguluhan, "Hindi ko masyadong naiintindihan kung paano ito ginagawa sa legal na paraan, pero isa lang ang naiintindihan ko. Kung wala ka roon, wala akong gagawin doon." Silang 3 ay nagpasya ng mag-isa. Wala akong pinilit. Hindi ako nakaramdam ng tagumpay, kundi isang tahimik at matatag na kasiyahan. Tulad ng pagkatapos ng isang trabahong nagawa ng maayos at nasa oras. Ang mga taong ito ay sumunod sa akin hindi dahil inagaw ko sila. Sumunod sila dahil lagi naman silang sa akin nakikipagtrabaho. Dati, nakatago lang iyon sa likod ng pangalan ng iba sa title page. Ang umaga, kung kailan ako nagsumite ng aking resignation, ay maulap at tahimik. Dumating ako sa opisina nang mas maaga kaysa karaniwan. Halos walang tao sa gusali, maliban sa security guard sa entrance na tumango sa akin gaya ng dati. Kinuha ko ang folder ng mga dokumento at naglakad papunta sa opisina ng CEO, si Ginoong Cruz. Ang kanyang sekretarya, si Loida, ay nagtatakang tumingin sa akin. "Althea, may meeting ka ba?" "Wala, pero may mahalaga akong dokumento. Pwede ko bang iwan sa'yo na may markang personal?" Kinuha ni Loida ang folder. Hiniling kong pirmahan niya ang aking kopya. Bilang patunay ng pagtanggap. Formalidad lang. Pagkatapos ay bumalik ako sa aking opisina.
tinapos ang ilang mga gawain, at nagsulat ng mga email sa mga kasamahan sa 2 proyekto para sa turnover ng mga trabaho. Malinaw. Punto por punto. Walang dagdag na salita. Dumating si Paulo sa opisina bandang 11:00. Bihira siyang dumating ng mas maaga. Nakita ko siyang dumaan sa hallway. Hindi tumitingin sa aking direksyon. Halatang abala siya. Nagsasalita pa siya sa telepono mula sa elevator. Hindi kami nagkasalubong. Tumawag sa akin si Ginoong Cruz. Nang 1:00 ng hapon. Kalmado ang kanyang boses. Ngunit ramdam ang tensyon. Althea, pwede ka bang pumunta dito? Pumasok ako. Nakaupo siya sa kanyang mesa. At sa harap niya ay ang aking folder. Bukas sa pahina ng analytical brief. Matagal siyang tumingin sa akin bago magsalita. Seryosong dokumento ito. Sabi niya sa wakas. Opo. Sang-ayon ko. Naiintindihan mo ba? Na lumilikha ito ng isang komplikadong sitwasyon para sa kumpanya. Ginoong Cruz. Kalmado kong sagot. Naiintindihan ko na lumilikha ito ng isang sitwasyon na matagal nang dapat na resolba. Ayoko ng iskandalo. Aalis lang ako. At gusto kong maitala kung ano talaga ang aking nagawa. Muli siyang natahimik ng matagal. Pagkatapos ay isinara ang folder at sinabi, tinatanggap ko ang iyong resignation para sa pagsusuri. Pinasalamatan ko siya at lumabas. Nalaman ni Paulo noong araw ding iyon. Ngunit hindi mula sa akin o kay Ginoong Cruz. Tinawagan siya ni Ginoong Fernandez, ang managing partner, at base sa kung paano lumabas si Paulo mula sa kanyang opisina, na namumula ang mukha, makalipas ang 20 minuto. Matindi ang naging usapan. Ako naman ay nasa aking opisina. Nag-edit ng huling bahagi ng turnover materials. Sa kabilang pader, naririnig ko si Paulo na nagsasalita sa telepono. Malakas. Putol-putol. Hindi na nagtatago. Anong ibig sabihin ng 3 kliyente? Kailan? Bakit walang nagsabi sa akin? Pagkatapos ay tumahimik. Pumasok siya sa aking opisina. Nang hindi kumakatok, tumayo sa pintuan. Suot ang kanyang magandang suit. Na medyo tabingi ang kurbata, na may ekspresyon ng isang taong kasasampal lang, at hindi pa alam kung paano tutugon. Althea, anong nangyayari? Itinaas ko ang aking tingin mula sa computer. Aalis na ako, Paulo. Nasa kay Ginoong Cruz na ang aking resignation. Saan ka pupunta? Pumasok siya sa opisina. Isinara ang pinto. Kay Reyes? Oo. Naglakad siya ng ilang hakbang. Huminto sa bintana. Tumayo sandali. Pagkatapos ay humarap. Hindi ka pwedeng basta na lang umalis. At dalhin ang mga kliyente. Hindi ko sila dinala. Mahinahon kong sabi. Hindi nagtataas ng boses. Sila ang nagpasya. Dahil sa akin sila nakikipagtrabaho, hindi sa kumpanya. Naiintindihan mo ba na ito ay isang malaking dagok sa kumpanya? Sa akin? Tiningnan ko siya. Nakatayo siya sa bintana. At sa likod niya ay ang kulay abong kalangitan ng Mayo. At mukha siyang nalilito. Tunay. Walang pagkukunwari. Marahil, ito ang unang pagkakataon. Sa maraming taon na nakita ko siyang ganito kawalang katiyakan. Hindi nagbebenta ng sarili, kundi hindi lang alam ang gagawin. Paolo. Sabi ko, lagi akong naging tapat sa bahay at sa trabaho. Hindi tulad mo. Binuksan niya ang kanyang bibig. Isinara ito. Sinabi ng mas mahina. Lahat ng narating mo dahil nandito ka, sa kumpanyang ito, dahil sa akin. Tumayo ako mula sa aking mesa. Kinuha ang aking bag. At tiningnan siya ng kalmado. Walang galit. Walang pagdiriwang. Tiningnan ko lang siya. Iyan mismo ang sinasabi mo sa sarili mo sa lahat ng mga taon na ito. Ngayon, subukan mong manatili sa kumpanyang ito nang wala ako, sagot ko. At lumabas ako ng opisina. Gabi ng araw na iyon. Habang nag-iimpake ako ng mga gamit sa bahay sistematiko, may listahan sa telepono. Walang pagmamadali. At walang luha dumating si Paulo. Narinig ko ang paghinto ng kanyang sasakyan, ang pagsara ng pinto, ang pag-akyat niya sa hagdan. Pumasok siya sa apartment at huminto sa hallway. Nakatingin sa bukas na maleta sa kwarto.
sa mga nakasalansan na libro sa sofa, sa mga bakanteng hanger sa aparador kung saan dati nakasabit ang aking mga damit. Aalis ka? Tanong niya. Hindi galit, kundi nalilito. Tulad ng pagtatanong sa isang bagay na hindi mo pinaniwalaan hanggang sa huli. Oo, sagot ko, hindi lumilingon. Tinitiklop ko ang isang sweater, inilalagay sa maleta. Althea. Lumapit siya, tumayo sa pintuan ng kwarto, hinaharangan ang daan, hindi sa paraang nagbabanta, kundi tulad ng isang taong likas na gustong pigilin ang isang bagay na nangyayari na. Teka, mag-usap tayo. Tungkol saan? Tungkol sa atin. Sa kung ano ang pwede pang ayusin. Tumayo ako ng tuwid. Tiningnan siya. Ang taong ito nakilala ko sa loob ng 20 taon. Nakasama kong namuhay sa isang apartment. Trabaho. At buhay. At naramdaman ko hindi galit o sakit, kundi isang bagay na iba. Isang napakatahimik at napakapinal na bagay. Paolo. Sabi ko. Binuhat ko ang mga proyekto mo. At ang reputasyon mo. Habang kasama mo si Bea. Sa bahay, isang tapat na asawa. Sa trabaho, isang tapat na analyst. Ang problema, hindi ka naging tapat sa akin. O sa katapatan. Sa alinman sa dalawa, nakatayo siya. At pinanood akong isara ang maleta. Isara ang mga zipper. At kunin ang aking coat mula sa sabitan sa hallway. Hindi siya gumalaw. At sa kanyang pananahimik, mayroong isang bagay na mas malinaw kaysa sa anumang salita. Hindi niya alam ang gagawin. Dahil sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, wala siyang kasamang taong nakakaalam nito para sa kanya. Kinuha ko ang maleta at lumabas. Sa labas, sariwa ang hangin at may amoy ng sampagita. May mga halaman sa gilid ng daan. At sa dilim, mukha silang itim. Tanging ang amoy lang ang nagpapakilala sa kanila. Inilagay ko ang maleta sa trunk ng taxi, umupo sa likod, at sinabi ang address ng aking mga magulang. Ang kanilang apartment ay laging bakante mula Mayo hanggang Setyembre. Pumupunta sila sa probinsya kapag tapos na ang tag-araw at bumabalik lang sa unang malamig na hangin. Iniwanan ako ni Mama ng susi bawat taon. Para lang kung sakali, hindi ko inakala na darating ang sakali na ito sa ganitong paraan. Umalis ang sasakyan. Tiningnan ko sa bintana ang mga papalayong ilaw ng hindi na namin, kundi bahay na lang. At naisip ko na bukas, kailangan kong tawagan si Attorney Velasco. At sa susunod na araw ay magsisimula na ako sa bagong trabaho. At marami pa akong kailangang gawin. Naiwan sa liko ang amoy ng sampagita. Sumandal ako at ipinikit ang aking mga mata. Ang bagong opisina ay nasa ikapitong palapag ng isang business center na may tanawin ng ilog. Nalaman ko lang ito nang unang beses akong pumasok. Hindi sinabi ni Reyes. Address lang ang ibinigay. Bumukas ang elevator sa isang malawak at maliwanag na hallway. Amoy bagong pintura at kape. Ang receptionist, isang batang babae na nagngangalang Kat, ay tumayo para salubungin ako. At sinabi, Althea, ang iyong opisina po ay ang pangalawa sa kaliwa. Pinapasabi po ni Ginoong David na hinihintay kanya ng 10:00. Naglakad ako sa hallway. Itinulak ang pinto na may plakang direktor, analytical department. Pumasok ako. Maliit lang ang opisina, ngunit napakaayos. Isang mesa sa tabi ng bintana. Isang bintana na sakop ang buong pader. At sa labas nito, ang ilog. Hindi isang postcard view. Hindi isang bagay na sadyang maganda, kundi isang buhay na tubig. Mabagal at kulay abo sa umagang iyon, na may isang barge na papunta sa kung saan. Inilagay ko ang aking bag sa mesa, tinanggal ang aking coat, isinabit sa hanger sa tabi ng pinto. Pagkatapos ay lumapit sa bintana at tumayo sandali. Tinitingnan ng tubig. Pagkatapos ay nakita ko ang coffee machine sa isang sulok. Nagtimpla ng kape. Isinalin sa isang tasa na dala ko. Isang luma na binili ko pa noong nagsisimula pa lang ako sa aking karera. Lagi ko itong kasama sa trabaho. Minsan sinabi ni Paolo na hindi ito mukhang propesyonal. At iminungkahing bumili ako ng bago. Hindi ako bumili. Umupo ako sa mesa, binuksan ang laptop, uminom ng kape,
Hindi nagmamadali. Sa unang pagkakataon sa maraming taon. Ganito. Hindi habang naglalakad. Hindi habang abala ang isip. Hindi habang sabay na nagbabasa ng email. Uminom lang ako ng kape. At tiningnan ang ilog. Ito ang unang umaga ng bagong buhay. Hindi ito magarbo. Walang mga paputok. Walang luha ng kaginhawahan. Isang tahimik. Sarili kong umaga sa sarili kong mesa na may tanawin ng ilog. At sapat na iyon. Dumating si Reyes, eksaktong 10:00. Walang pagkaantala. May dalang folder at 2 paper cup ng kape. Inilagay niya ang isa sa harap ko at umupo sa tapat. Ngumiti siya ng bahagya. Tulad ng ngiti ng mga taong hindi nagsasayang ng ngiti. Dumiretso na tayo sa trabaho. Sabi niya. Mayroon akong 3 proyekto para sa iyo sa simula. Isa ay urgent. Hinihintay na ng kliyente ang paunang analytics sa susunod na linggo. 2 ay nasa regular na takbo. Walang deadlines. At isa pa, kailangan mong bumuo ng isang team. May ideya ka ba kung sino ang kailangan mo? Mayroon. Sagot ko, kailangan ko ng 2 analyst. Isa na may karanasan sa manufacturing sector. Isa sa retail. At isang metodolohista. Isang taong marunong magtayo ng mga proseso. Hindi lang gumawa ng mga gawain. Sige, sabi ni Reyes, habang nagsusulat, maaari kang maghanap ng mga kandidato. Pwede rin nating isali ang HR, kung ano ang mas komportable para sa iyo. Ako na ang maghahanap. Alam ko kung sino ang gusto ko. Tumango siya, at umalis. Binuksan ko ang folder ng unang proyekto, at nagsimulang magtrabaho. Ang mga unang linggo sa bagong kumpanya ay abala. Maraming bago, maraming tao na kailangang unawain, maraming internal na proseso na kailangang alamin. Ngunit mayroon ding isang bagay na iba. Isang pakiramdam na halos nakalimutan ko na sa mga taon ko sa Progress. Ang pakiramdam na ang ginagawa mo ay sa iyo, na ang iyong pangalan ay nakalagay kung saan dapat ito nakalagay, na kapag pumapasok ka sa isang meeting room, ikaw ang hinihintay nila, hindi ang taong nasa likod ng isang partner. Samantala, sa labas ng bagong opisina, nangyayari ang aking inaasahan, ngunit sinusubaybayan ko pa rin ng may partikular na atensyon. Ang pag-alis ng 3 malalaking kliyente mula sa Progress ay hindi napansin. Sa mga business circle, ito ay balita, hindi isang iskandalo. Ngunit kapansin-pansin, nawalan ng malaking bahagi ng kita ang kumpanya. At nangangailangan ito ng paliwanag. Lalo na sa loob ng kumpanya. Si Paulo ay nasa isang mahirap na sitwasyon. Nagpatawag ng isang emergency meeting ng Board of Directors ang managing partner na si Ginoong Fernandez. At kailangang dumalo ni Paulo. Ikinuwento ito sa akin ni Katrina kalaunan. Nanatili siya sa Progress at minsan ay tumatawag sa akin. Maikli at propesyonal. Walang dagdag na detalye. Ayon sa kanya, matagal na nagsalita si Paulo. Nagsalita siya tungkol sa loyalty, na inagaw ang mga kliyente sa hindi patas na paraan, na ito ay isang below-the-belt na atake, na sinamantala ni Reyes ang kanyang tiwala. Nagsalita siya tungkol sa mga pagkakataon, na ang sabay-sabay na pag-alis ng 3 kliyente ay hindi maaaring maging isang pattern. Isang coincidence lang daw. Nagsalita siya tungkol sa team, na wala siyang personal na kasalanan dito, na hindi niya inaasahan na aalis ang isang analyst sa ganoong paraan. Matagal siyang nagsalita, at tama ang mga salita, at kumpiyansa ang tono. Magaling siya doon. Laging magaling. Ngunit may katahimikan sa hall. Hindi ang magalang, na katahimikan, ng mga taong nakikinig at sumasang-ayon. Ang mabigat na katahimikan ng mga taong nakikinig at nag-iisip ng sarili nila. Nagsasalita si Paolo, at walang sino man sa hall ang nagsalita para suportahan siya. Nang matapos siya, ang chairman ng board, si Ginoong Constantino, isang matandang lalaki na sanay magsalita ng direkta, ay tinanggal ang kanyang salamin, ipinatong sa mesa, at nagtanong ng mahina, Paolo, nagkaroon ba ng career crisis ang iyong asawa? O baka naapektuhan ang kanyang desisyon ng inyong sitwasyon sa pamilya?
Ayokong sabihin ng direkta. Sa tingin ko, naiintindihan ako ng lahat ng naririto. Lalo pang tumahimik sa hall. Sa labas ng bintana, may dumaang tren. Nakatingin si Paulo sa sahig. Pagkatapos ng meeting, pinagsulat siya ng isang paliwanag. Pagkatapos ay isa pa. Ang kanyang status bilang senior partner ay inilagay sa ilalim ng talakayan. Nalaman ko ito ng unti-unti, pira-piraso, mula kay Katrina, mula sa mga maikling business news, minsan sa pamamagitan ng mga karaniwang kakilala. Hindi ko ito sinubaybayan ng sadya. Ngunit hindi rin ako tumalikod. Ito ay bahagi ng realidad na kailangan kong harapin, kasama na ang legal na aspeto. Tumawag si Attorney Velasco sa kalagitnaan ng Hunyo. Althea, may alok ang kanyang abogado para sa isang out-of-court settlement sa paghahati ng ari-arian. Ano ang alok nila? Standard na 50-50. Ang apartment, mga bank account, ang kotse. Natahimik ako sandali. Attorney Velasco, naaalala niyo po ba kung anong meron tayo? Naaalala ko. Sagot niya, at sa kanyang boses ay may bahid ng kasiyahan. Kaya ako tumatawag. Sa tingin ko, dapat tayong pumunta sa korte. Kung gayon, ituloy natin, sabi ko. Ang pagdinig para sa paghahati ng ari-arian ay itinakda sa Setyembre. Bago iyon, may ilang paunang pagdinig. Teknikal lang, walang gaanong nilalaman. Pumupunta ako roon ng kalmado, suot ang isang business suit, kasama si Attorney Velasco. Dumarating si Paulo, kasama ang kanyang abogado, isang bata at masiglang lalaki. Nahalatang kinuha para sa kanyang agresibong estilo. Halos hindi tumitingin sa akin si Paulo. Isang beses, nagkasalubong ang aming mga mata sa hallway ng korte. Maikli, hindi sinasadya. Siya ang unang umiwas ng tingin. Sa araw ng pangunahing pagdinig, dumating ako ng mas maaga. Uminom ako ng kape sa isang maliit na cafe sa tapat ng korte. Gumagawa sila doon ng masarap na Amerikano. Matapang, walang sobrang pait. Pagkatapos ay umakyat ako sa courtroom, umupo sa aking pwesto, ipinatong ang aking mga kamay sa mesa, at naghintay. Pinakinggan ng hukom ang mga pambungad na salita ng magkabilang panig. Nagtanong ng mga paglilinaw, maikli at tumpak, nang simula ni Attorney Velasco na ipakita ang mga dokumento. Kinuha ng hukom ang unang pahina at nagsimulang magbasa. Matagal siyang nagbasa. Binabaliktad ang mga pahina ng sistematiko. Minsan ay bumabalik. Minsan ay may minamarkahan ng lapis. Ang abogado ni Paulo ay ilang beses na nagsimulang magsalita. Itinataas ng hukom ang kanyang kamay. Maikli at walang inis. At tumatahimik siya. Tahimik sa courtroom. Nakaupo si Paulo ng tuwid na may batong mukha. At ang profile lang niya ang nakikita ko, tensyonado, hindi gumagalaw. Tumingin ako sa bintana. Sa labas, makulimlim ang kalangitan ng Setyembre. At may nagbabadyang malakas na ulan. Kalmado ako. Hindi dahil sigurado ako sa resulta, kundi dahil ginawa ko na ang lahat ng aking magagawa. Ang natitira ay wala na sa aking mga kamay. Natapos magbasa ang hukom, itinaas ang kanyang mga mata. Una sa akin. Pagkatapos kay Paulo, natahimik pa sandali. Pagkatapos ay sinabi sa isang kalmadong boses. Walang emosyon. Pinag-aralan ng korte ang mga isinumiteng materyales. Ang mga dokumento ay nagpapatunay na isang malaking bahagi ng mga analytical na gawa na formal na nakapangalan sa respondent ay sa katunayan ay ginawa ng petitioner. Ito ay may malaking epekto sa pagtatasa ng kontribusyon ng bawat panig sa kanilang pinagsamang ari-arian. Itinatakda ng korte na sa paghahati. Nagsimulang magsalita ang abogado ni Paulo tungkol sa apela, sa muling pagsusuri, sa mga karagdagang pangyayari. Pinakinggan siya ng hukom, ng kalmado, at sumagot din ng kalmado, na lahat ng proseso ay nasa kanyang disposisyon at maaari nilang gamitin ito ayon sa itinakdang paraan. Tumayo ako. Nang matapos ang pagdinig, kinakamayan ako ni Attorney Velasco at sinabing, "Magandang trabaho." Sumagot ako, "Trabaho niyo po iyon."
Umiling siya. Hindi. Folder mo iyon. Sa hallway ng korte. Nagkasalubong kami ni Paolo sa pintuan. Paalis siya. Kasunod ako. Huminto siya. Tiningnan ako ng matagal. Walang salita. Sa tingin na iyon, maraming bagay ang naroon. Pagod. Isang bagay na parang pagkalito. At isa pa na hindi ko na sinubukang unawain. Sa labas, maliwanag at malamig ang panahon ng Setyembre. Naglakad ako papunta sa isang bangko, sa isang maliit na parke sa tapat ng korte, umupo at kinuha ang aking telepono. Tinawagan ko si Nina. Hinihintay niya ang aking tawag. "Oh?" Tanong niya agad. "Okay na ang lahat," sabi ko. "Salamat sa Diyos." Hinga niya. "Kumusta ka?" Nag-isip ako sandali. "Okay lang." "Totoo, okay lang. Gusto ko nang umuwi at uminom ng tsaa." Tumawa si Nina ng mahina at mainit. "Sige, punta ako mamayang gabi." Si Bea, sa panahong iyon, ay matagal nang nawala sa buhay ni Paulo. Nagtatrabaho sila sa magkatabing palapag. At nang kumalat ang mga tsismis sa office center tungkol sa kaso, sa pagkawala ng mga kliyente, sa board meeting, bigla na lang hindi na nagparamdam si Bea. Una, hindi na siya sumasagot sa mga mensahe. Pagkatapos ay hindi na makontak sa telepono. At kalaunan ay nag-resign na sa kanyang ahensya. Ang mga magagandang romansa sa mga matagumpay na partner ay maganda lang hanggang sa puntong matagumpay pa ang partner. Kapag nagbago ang status, nagbabago rin ang lahat. Hindi ko iniisip si Bea. Hindi ko lang talaga siya iniisip. Mayroon akong mas mahahalagang bagay na dapat asikasuhin. Abala ang taglagas sa bagong opisina. Binuo ko ang aking team. Natagpuan ang 2 analyst na gusto ko at isang metodolohista. Isang batang lalaki na nagngangalang Anton na napatunayang eksakto ang kailangan ko. Maselan, sistematiko, at marunong bumuo ng mga proseso mula sa simula. Mabilis na umarangkada ang trabaho sa bagong kumpanya. Ang mga kliyente na sumama sa akin ay nagbigay ng mga unang order, seryoso, at may mahigpit na deadline. Ang mga bago ay dumarating sa pamamagitan ng mga rekomendasyon, walang anumang advertisement. Pagsapit ng Disyembre, naabot ng aming departamento ang mga target na itinakda ni Reyes para sa kalahating taon. Isang gabi, pumasok siya sa aking opisina. Ipinatong sa aking mesa ang isang bote ng magandang alak. Hindi ito corporate gesture. Personal ito mula sa akin. Sumagot ako na trabaho iyon ng team. Ngumiti siya. Ang team ay salamin ng taong bumuo nito. At umalis siya. Tiningnan ko ang bote. Pagkatapos ay sa bintana, sa madilim na ilog ng Disyembre. At naisip ko na kailangan kong pasalamatan ang aking team. Bilang resulta ng aming legal separation, ang apartment na binili namin ni Paulo ay napunta sa akin. Isinaalang-alang ng korte ang aking tunay na kontribusyon sa kita ng pamilya. Nakuha ni Paulo ang kotse, bahagi ng mga bank account, at ang lote sa labas ng lungsod, na siya mismo ang pumili. Patas. Ayon sa merito, walang dagdag na stress. Inilipat ko ang aking mga gamit sa apartment, na ngayon ay sa akin na. Sa isa sa mga unang araw, naramdam na ang malamig na simoy ng Disyembre. Tumulong si Nina sa pag-aayos ng mga gamit, at nag-utos kung saan ilalagay ang mga ito. Inilagay namin ang sofa, hindi kung saan ito dati nakalagay noong kasama ko pa si Paulo, kundi mas malapit sa bintana, para makapagbasa sa liwanag ng araw. Inilipat namin ang estante, nagpalit ng kurtina. Bumili ako ng linen, kulay gatas, yung laging gusto ko, pero sinasabi ni Paulo, na hindi mukhang disente. Sa gabi, binuksan ni Nina ang alak, yung bigay ni Reyes, na dinala ko sa bahay, at nakaupo kami sa sofa sa tabi ng bintana. Pinagmamasdan ang malamig na gabi, at mga ilaw sa kalsada. Nag-usap kami tungkol sa lahat, at wala, tungkol sa kanyang mga anak, sa aking trabaho, sa kung saan pupunta sa tag-araw. Sabi ni Nina, "Iba na ang itsura mo." "Paano?" tanong ko. Nag-isip siya, parang isang taong nakauwi na.
Tiningnan ko siya. Pagkatapos ay ang malamig na gabi at mga ilaw sa kalsada. Pagkatapos ay ang aking baso ng alak. Oo, sabi ko. Siguro nga. Sa pagtatapos ng Disyembre, nagkaroon kami ng isang maliit na internal meeting sa kumpanya. Hindi gusto ni Reyes ang mga malalaking party. Mas gusto niya ang mga working meeting na may masarap na pagkain sa meeting room. Binalikan namin ang mga nagawa sa taon. Pinag-usapan ang mga plano at uminom ng champagne. Gumawa si Anton ng isang maikling presentasyon tungkol sa mga resulta ng departamento. Maayos, may mga numero, walang palamuti, eksakto kung paano ko siya tinuruan. Pagkatapos ng meeting, lumapit sa akin si Kat mula sa reception. May dalang folder ng mga dokumento para pirmahan. Sa ibabaw ay isang kontrata. Ang unang malaking kontrata para sa bagong taon sa isa sa mga pinakaseryosong kliyente na nakuha namin noong taglagas. Binuksan ito ni Kat sa huling pahina at nagtanong ng medyo nahihiya. Althea, paano po ang pirma? Buong pangalan o initials? May mga partner po kasi kami na initials lang ang nilalagay. Kinuha ko ang ballpen. Tiningnan ang blankong linya sa ilalim ng salitang direktor. Nag-isip ako sandali. Tungkol sa isang bagay lang. Tungkol sa lahat ng mga title page kung saan nakalagay ang pangalan ng iba. Tungkol sa kung paano ko ipinapasa ang mga folder at iba ang kumukuha. Tungkol sa kung paano ako nagsasabi ng mga sagot at mula sa bibig ng iba naririnig. Tungkol sa 4 na taon ng tahimik na trabaho sa mesa, sa kusina sa ilalim ng iisang ilaw. Tungkol sa karot sa sangkalan at sa tawag sa telepono. Isang gabi ng Mayo, tungkol sa maleta sa tabi ng pinto, at sa ilog sa labas ng bintana. At ngumiti ako. Buong pangalan, sabi ko. At pumirma ako. Mula ngayon, palaging buong pangalan. Salamat sa pakikinig sa kwento. Paumanhin sa anumang pagkakamali. Mangyaring isulat sa mga komento kung ano ang inyong iniisip. Kung nagustuhan ninyo, mag-subscribe sa channel. Akala ng asawa ko, hindi ako aalis.